Pag-uusapan natin ito po 'no, yung, sinabi po ng ICC spokesperson na kahit daw po isa lang 'no, kahit daw po isa lang yung pong napatay ay puwede pong kasuhan ng crimes against humanity. Yan, tignan niyo po yung katwiran na yan, Hindi ko po alam kung ito po ba ay pangangatwiran ninyo kasi lumabas po 'tong ganitong pangangatwiran nung hinanapan po sila ni VP Sara ng mga pangalan ng 30,000, 'no? Hindi niyo po pupuwede, 'no, na pangatwiranan na lang, pilosopohan na lang po. Ang, nakakulong po ay dating presidente ng Pilipinas at ito po ay, hindi po ninyo kaano-ano. Ngayon isa na lang puwede na crimes against humanity dahil lang napapahiya kayo 'no, na nakabase sa tsismis, nakabase sa fake news yung ikinaso nyo kay Tatay Digong. 30,000, pilosopohin nyo man at hindi, 30,000 'pag sinabing biktima may pangalan, 30,000 mga tao. At 30,000 dapat nyong ikumpirma. Yung kayo, korte kayo, yan ang trabaho nyo, ikumpirma yan at sila ay namatay dahil po sa crime against humanity, ang ikinamatay nila. Hindi nyo kami pwedeng pangatwiranan na isa lang ang napatay ay pwede ng crime against humanity. Okay. Pag-usapan din po natin, siyempre dapat very positive din po tayo. Yan po yung dalawa po yung paraan, no? Para po mapalaya si Tatay Digong. Bagamat hindi dinidetalye ng ating abogado niya ang talagang ano pala to, dekampanilyang abogado, no? Pagdating sa international. Kaya nga chinichismis ng napakagandang si Conti at saka ng chismosang si Esguera. Oo, chismosa ka. San daw kukunin? Kasi big time pala talaga tong mama na to, no? So may dalawa po siyang paraan para lumaya si Tatay Digong. At ito pong mga katwiran na to ay mas kasado sa mga Pilipino, mas kapanipaniwala kaysa yung mga sinasabi ni Conti at saka ng ICC spokesperson. Ganon din po, isama na natin si Chis Escudero dahil grabe po to. Wala kang karapatang maging Senate President ng Pilipinas dahil ang kinakampihan mo ay ang dayuhang ICC. Daig mo pa mga twiran yung ICC, no? Ikaw talagang pang-imposible. Nakikita niyo po yung mga kalaban po ni Tatay Digong. Panay pang-imposible po yung mga kinakatwiran sa atin. Hindi po katanggap-tanggap. Alam niyo po, ang mga batas, kahit po tawagin na yan na international, kahit po sabihin niya, lalo na po yung mga international law, dapat po yan nakabatay sa lohika. No? Di po ba, hindi po nyo pwedeng pangatwiranan. Yan yung batas namin. International nga kayo. Di ba? Katanggap-tanggap dapat sa nakakaraming bansa. Para kayo, hindi po pwedeng katanggap-tanggap to sa Netherlands, pero International Criminal Court kami. Katanggap-tanggap to sa mga katulad ni Conti, yung pagmumukha ni Conti, katanggap-tanggap to. Katanggap-tanggap to kay Chis Escudero na tumutula at sumisingot na sumisingot. Tuwing magpe-press conference, singot na singot. Napupunan nyo ba? Hindi ubra yun. No? Dapat ang international law, ang mga batas na pang-international, ay karapat dapat din po katanggap-tanggap po sa maraming bansa. Kasi international kayo . Di po ba? Tingnan po ninyo. Ngayon, ang latest dyan, sa totoo lang po, kinwestiyon na ni BP Sara. Dati, dehin boke kay si BP Sara . Nung nasa ICC na, nung mga tokis-tokis pa lang, yung hindi pa po nadadakip si Tatay Digong, hindi iniintindi ni BP Sara 30,000.
Ngayong pinakulong ninyo dahil dyan sa di umano ay 30,000 na biktima, hinanapan kayo ng pangalan. Ngayon, iba na tono. Lahat na nag-aakusa na may 30,000, hindi naman kinakailangan na 30,000. Hindi daw kinakailangan 30,000. Ang mapatay para matawag na international, para mapabilang sa crime against humanity. Di ba? Pwede daw isa. Alam mo, ICC spokes, no? Kung isa lang po ang napatay, total na memiloso po ka lang, crime against an individual lang yun. Ibig mo sabihin, crime against individual, dadalhin pa, hindi kaya ng Pilipinas? Walang kakayahan ng Pilipinas? Putya, kahit sa municipal trial court, kayang pagpasyahan niyan kung guilty or not guilty. Regional trial court, kaya na po yan kung isa lang. Hindi po nyo po pwedeng international kayo, tapos ang batas nyo pala ay kahit isa lang, ay pwede ka nang kunin, kidnapin, mula sa bansa mo, no? Pwede ka nang kunin para litisin sa ibang bansa. Isa lang ang napatay. Yan, napatay nung road rage. Road rage, napatay na yung nabaril niya. ICC na ba agad? Alam niyo yung katwiran niyo ICC, nakakagalit po sa aming mga Pilipino. Wala ba kayong, ang international law po ba ay katanggap-tanggap lang kay sa mga ICC judges? Ganyan anong uri ng yan? Talaga palang kangaroo court yan. Talaga po bang, talagang kangaroo court pala yung ICC na yan kung isang tao ay pwede ng crime against humanity. Anong uri ng korte yan? Ibig sabihin, sinungaling po lahat na nagbibintang. Lahat po ng ibinintang, kaya nyo po tinanggap yan, kaya po kayo na-shock, ICC, no? Kaya kayo, eto kung normal kayong mga tao kaya nyo pinursigi na mahuli si Tatay Digong dahil sa palagay ko, matitino naman kayong tao, kaya kayo nagpursige dahil alam ninyo yung paulit-ulit na sinasabi na 30,000 victims. Hindi ako naniniwala na may mga taupa kayo Isa lang ang napatay. Hahantingin nyo yung dating Pangulo ng Pilipinas. Isa lang. Katarantaduhan na dapat yan sa mga yan. Nako, hindi po pwede yan. Mas daig nyo pa. Sanay na sanay kayo. Ito kasi mga Netherlands na to, sa mga hindi pa po nakakaalam, yan pong mga tao na yan, sila po yung nagpasimuno, mga imperialista yan Sila yung mga nangunguha sa Africa ng mga alipin. Binibenta nila sa mga mayayamang bansa. Kaya po nakakalat ngayon yung mga Wakanda boys sa iba't ibang parte ng mundo. Sila po nagbenta nun. Kaya wala sa kanila yan Ano katarungan? Sa amin dito, kung ano yung sinabi namin, pag sinabi namin isang tao pinatay mo, crime against humanity na Kayo ang dapat i-crimes against humanity. Kayo dapat nirereklamo na lahat ng mga Aprikano. Dahil yung mga ninuno nila, kinidnap ninyo. Kaya wala po sa kanila pangingidnap Sanay po sila. Kinidnap nila sa Africa yung mga tao at binenta nila. Yan ang history ng mga yan. Kaya ano po ang maasahan nyo sa mga magde-define sila? Napapasok sa international law? Wala po yan sa kanila. Yang Netherlands, may history po yan. Hindi palang kidnap ang tawag natin. Mararangal pa sila. Nagbebenta, kinikidnap nila yung mga Aprikano,
binenta nila sa mga bansa para gawing alipin. Hindi nyo alam ang istorya niya mga yan? Yan. Kaya ano aasahan nyo riyan sa mga tukmul na yan? Normal lang sa kanila yung pangingidnap para gawing alipin. Ang tingin sa atin ng mga yan, mabababang uri. Anong karapatan ni Rodrigo? Nakuha ka na namin. Kinuha po, kinidnap po eh. Wala pong due process. Anong due process? Kami ang due process. Yan po. Ganyan po yung mga tukmul na yan. Kaya nga hindi kinikilala ng mga malalakas na bansa yan. Bakit namin kikilalanin yan? Hindi po sila mga bobo. Feeling nila sila makapangyarihan sa lahat. Isa lang daw. Doon ako nang gigigil eh. Wala man lang silang pakundangan. Dapat yung spokesperson ng ICC ang sinasabi niya, no? Titignan natin kung totoo yung mga napatay na yan ay mga ano. Hindi eh. Isa lang daw. Isa lang daw ang napatay. Putya, si Kian nga, napatay nagkaroon ng katarungan. Bakit? Nagsampa ng reklamo sa Pilipinas. Sinadya ninyo, kung sino man nag-udyok, hindi namin maintindihan. Sinasabi nyo nakatsinelas. Ang mga biktima daw ni Rodrigo, mga nakatsinelas, mahihirap. Naisip nila, ICC agad. Ano kinakatwiran nito ni Chis Escudero? 2 kinakatwiran niya. Wala raw paglabag. Bakit daw? Wala naman daw nakasampa si Rodrigo na kaso sa Pilipinas. Ikalawa, dumirekta daw yung mga biktima sa ICC. Sino pong biktima makakaisip? Yung tunay na biktima. Sino po makakaisip na magreklamo sa mga pumunta sa mga imperialistang bansa? Oo, imperialista kayo. Matagal na kayong nananakop, matagal na kayong nangingidnap. Kayo sa Netherlands, matagal na kayong nangingidnap ng mga Aprikano para gawing alipin. Hanggang ngayon ba, kinidnap yung presidente namin? Okay lang sa inyo? Dapat yan, laya na yan. Wala ka palang due process, Rodrigo. Kinidnap ka pala papunta rito. Sige, balik ka na. Hindi, sanay po sila eh. Kinidnap ka ba? Wala kaming pakialam. Alam nyo ba history namin? Yan, sila yung mga namimigay ng mga Nobel Peace Prize. Kala mo, napakabubuting mga tao eh. Isa lang daw ang napatay, pwede raw yun, na crime against humanity. Tindi nyo. Basta daw pinagplanuhan. Balik tayo sa sinasabi ni Escudero. Alam mo, Escudero, yung sinasabi mo na dumirekta. Pati ba naman kaming mga Pilipino, niloloko mo? No? Alam na natin yung tokis mo eh. Umubra na yan. Nakita mo naman, no? Huwag na nating sabihin. Ayoko pong sabihin sana, no? Alam nyo, galit ako dyan eh, sa yung mga matalino ka, tapos natotokis mo, nagkaroon ka. Huwag na nating idamay yung mga hindi dapat kadamay. Alam nyo na yung sinasabi ko, na nadaan niya sa tokis. Pero hindi mo madadaan sa tokis yung mga Pilipino. Chis Escudero. Dumirekta daw kasi yung mga biktima sa ICC nagreklamo. Talaga? Yung sinasabi niyo mga nakatsinelas na biktima na 30,000, dumirekta daw sa ICC. Talaga lang? Dumiretso po? Dumiretso sila? Kung may napaikot kang magandang babae, Chis Escudero, hindi mo kayang paikutin yung mga Pilipino, lahat ng Pilipino. Alam niyo po mga kapatid, niloloko tayo ng mga to. Yung mag-amo naman, si Auntie Claire tsaka si BBM.
Hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Hanggang ngayon, hindi nakikipagtulungan. Eh bakit nakakulong sa Rodrigo sa ICC? Bakit sinasabi ng ICC, pasalamat sa Pilipinas at nakulong si Rodrigo? Tapos ngayon, iba naman tono nito. Wala naman daw kasi dumirekto. Dumirekta daw. Yun na nga, bakit nyo pinadirekta? Oh, pucha. Bakit nyo pinadirekta? Wala ba tayong ano dito, batas dito? Dapat may magreklamo din sa inyo. Kasong pangingidnap sa ICC din. Kung may pera lang ako, magrereklamo din ako dun sa ICC. O, magpakape kayo para na hindi, wala kang reaction na hindi dinaan sa korte rito. Hindi raw po pwede. Tignan nyo ang batas sa kanila kung saan lang sila kumbinyente. Di ba? Sasabihin, hindi raw applicable yung Rome Statute. Hindi raw applicable dahil hindi daw kinikilala ng Pilipinas ang ICC. Hindi pala applicable. Bakit? Anong basehan nyo? Bakit nyo hinuli si Duterte? ICC warrant of arrest. Pero hindi applicable daw yun. Pag nakalagay, kinakailangan iharap sa local court, hindi applicable yan. Ang applicable yung warrant of arrest. O, eto tanong ko sa inyong lahat. Paano nyo papaliwanag si Khan, Amir Khan, yun pong prosecutor, chief prosecutor ng ICC. Sabi nyo, dapat kilalanin yung mga warrant of arrest, di ba? Sabi yan na si Karim Khan. Sabi nyo, dapat kinikilala yung mga warrant of arrest. May warrant of arrest sa Russia yan eh. Bakit hindi sinusuko ng Netherlands sa Russia si Karim Khan? Anong katwiran? Bakit kaya hindi sinusuko? Ako ng mga ngatwiran. Hindi nila kinikilala yung jurisdiction ng Russia dyan sa kung saan man naroon si Karim Khan. Nakita niyo yung diferensya? Tayo, hindi natin kinikilala, pero tayo pa nagdala ron sa hindi kumikilala sa atin. Ang nakakagalit pa, dapat manahimik na lang kayo, Chis Escudero, no? Hindi mo naman kami kayang tukisin eh. Hindi naman heart ang pangalan namin eh. Dinirekta ko na. Hindi mo kami matutokis kasi ang mga Pilipino, hindi lahat ng pangalan ng Pilipino ay heart. Naintindihan mo? O kung heart ang pangalan namin, matutokis mo kami. Sasabihin mo kasi nagreklamo direkta sa ICC. Meron bang makakaisip na mahirap? Mahirap daw ang mga biktima eh. O kung hindi mahirap yan, ano yan? Involved ka sa droga, hindi ka mahirap. Ano ka? Hulaan nyo. Nagsisimula sa drug lord. Ibig niya sabihin, sige. Kasi ang mahirap, hindi niya kayang dumirekta sa ICC, di ba? Wala namang pera yun, wala nang pamasahe yun. Sino po? Sino po ang may kakayahan na involved sa droga? Drug lord. Dalawa lang yan. Drug lord ba yung nagsampa kay okay lang yun, tatanggapin namin yun. Sabihin mo lang, Chis, nagsampa ng reklamo yung drug lord eh. Wala tayong magagawa. Yun, pwede pa. Hindi eh. Lagi niyo sinasabi, ang biktima. Ang biktima. Biktima mahirap, biktima mahirap. Tapos nagsampa na reklamo dun. Maliban na lang kung kayo mismo nagsampa na reklamo yung gobyerno. Pinagbubulan nyo kami. Katanggap-tanggap pa sa amin. Mga kamag-anak ng drug lord nagsampa na reklamo. May pera yun. Pero sabihin nyo mahirap,
Hindi po namin, ako nga hindi ko nga alam na pwede pala magsampa ng reklamo sa isang krimen na nangyari sa Pilipinas. O isang krimen di umano na nangyari sa Pilipinas. Ha? Ay at ang biktima ay Pilipino, ang suspect ay ang suspect di umano ay Pilipino, nangyari sa Pilipinas. Hindi ko po maiisip na magsampa ng reklamo sa ICC. Dahil ang buong akala ko dyan sa ICC na yan, war crimes po yan. Kaya tinatag yan dahil sa war crimes. Hindi dahil sa pag merong napatay na isang tao. Anong klaseng definition niya ng ICC spokes? Kung ganyan po ang ICC, ay talagang kangaroo court po yan. Isa lang napatay, crimes against humanity na. Katarantaduhan niya. Tapos, yun yung nakakagalit eh. No? Okay na, lumalaban na tayo eh. Kaya naman nating lumaban, rally tayo. O kaya, meron na ng hiner si BP Inday na pinakamagagaling na abogado. Okay lang na lumalaban tayo, pero niloloko nyo pa kami. Niloloko nyo pa kami sa mga pagpapakulong nyo kay Rodrigo. Yun po ang nakakagalit. Correct. Pwede pala eh. Dumulog kayo lahat. Lintik na yan. Ano katwiran? Si Conte, hinanapan kayo. O 30,000. Asan ang mga pangalan? Sino yung mga namatay? Kung wala, i-withdraw nyo na. Nakakahiya lang kayo. Hindi po, kinatwiranan nila. Kahit isa lang daw. Ang mga katwiran nila, alam nyo po, yung nagsasabi po ng totoo, madali pong unawain ang katwiran. Pero ang nagsisinungaling po, normal po sa nagsisinungaling yan, yung paikot-ikot na katwiran. Papangatwiranan nila tapos akala nila, ay salamat, nakalusot tayo. Simple lang po yung sinasabi pag nagsabi ka ng totoo. Talaga? May pinatay na sa 30,000? Asa ng pangalan? Walang paligoy-ligoy, direkta. Hindi naman kami nagsabi na may 30,000, kayo eh. Asa ng 30,000? Hindi naman daw kailangan ng 30,000, sabi ni Colmenares. Ang kinakailangan lang kasi yung nag-utos. Bakit? Inutos ba ni Duterte pumatay ka ng inosente? O ilabas nyo, utos pala. Utos daw ni Duterte kasi ang pagpatay. Yun daw ang krimen. Yung nag-utos siya ng pumatay? Sige, ilabas nyo yung utos na pumatay ng inosente. Ang dami yung video clip, di ba? Wala kayong may pakita, no? Walang sinabi si Tatay Dig na pumatay kayo ng inosente. Buwat lang sa mga paliwanag ninyong katarantaduhan. Sabi nyo, hindi naman kinakailangan 30,000. Yung nag-utos lang si Duterte na patayin, sapat na yun. Sige, sabihin nyo sa amin ngayon, maglabas kayo ng clip na sinabi ni Duterte na pumatay kayo ng walang kalaban-laban, pumatay kayo ng mga ng mga civilian, pumatay kayo ng mga civilian at walang kinalaman sa droga. Wala kayong mapapakitang ganun. Kasi ang linaw ng sinasabi ni Tatay Digong. Unahan nyo kaysa kayong mapatay. Pag nanlaban, di ba? Masama ba yun? Masama ba iutos sa mga pulis na unahan ninyo yung mga kriminal? Di ba basic na yun? Kahit hindi iutos yun, ganun talaga dapat. Nakakailan na tayo na napapatay na pulis kay BBM. Kasi ang utos ni BBM, bloodless. Kaya nag-aalangan yung pulis. Bloodless, baka mapatay natin to, may kaso tayo.
Wala kayong mapapakita na pumatay ng inosente. Wala kayong makikita na pumatay ng sibilyan. Wala kayong makikita na pumatay ng ano. Sabi nyo, ang kasalanan ni Duterte, nag-utos siya. Natural, presidente yan eh. Pero may mali ba sa inutos? Wala. Madali kasi. Pinapaikot nyo lang yung mga tao, direkta kasi si Duterte. Pag hindi kayo tumigil sa kabebenta, papatayin ko kayo. Bawal bang patayin ng drug lord at drug pusher? Yung katwiran ninyo ang hindi naming matanggap. Eto pa mga hindi naman bobo kayo eh. Kami ang tinuturing ninyong bobo, yung mamamayan. Kami ang tinuturing ninyong bobo. 'Di ba? Sasabihin nyo, hindi naman, kaya naman yung 30,000 yan, sampling lang yan. Ano sampling? Meron bang, halimbawa, ikaw, inaakusahan ko po itong kapitbahay namin, halimbawa, inaakusahan ko po siya na mamamatay tao. Ilan ang pinatay? Sino pinatay? Mukha lang po niya, mamamatay tao na siya. Sino nga pinatay? Ano pa nga? Ay, hindi po. Sa mukha na lang po nyo tignan. Pwede ba yung ganun? Mukha lang ni Rodrigo, kaya 30,000? Ang katarantaduhan yan. Nag-utos po siya eh. Kada utos niya po, tinantya namin eh. Ilang beses siya nag-utos na unahan ninyo. Nag-utos siya riyan sa Pangasinan. Halimbawa, sa mga pulis sa Pangasinan. Siguro ganun sila magkwenta. So nag-utos siya, malamang may mamamatay dito na 10 dito sa bayan na to. Tinantya nyo lang kaya nag-arrive kayo ng 30,000 o kaya magaling kayo sa math. Ilan yung actual na nagre-reklamo? 43. Mula pa mayor 11 years, 43 lang. Kwentahin nga natin. Sa 11 years na 43, ilan po yan sa isang taon? Ha? Marami pa po yung Ampatuan Massacre eh. 50 something yun eh. Isang bagsakan yun. Na-ICC po ba yung mga tao na yun? Hindi. Kasi kayang lutasin dito sa Pilipinas. Isang bagsakan yun ha. Mga journalist yun. Journalist. Sinadya ba yun? Malamang kasi may backhoe eh. Hindi po aksidente yun. Sinadya yun dahil may backhoe. Lahat po nilibing. Pati sasakyan, lahat po. Mas marami pa sa 44. 44 yun eh. 43. $30,000 yung binibintang nyo paulit-ulit. Inuulit-ulit ng media, inuulit-ulit ng lahat. Hinanapan kayo ngayon, hindi naman kinakailangan 30,000. Isa lang pwede na. Isa lang pala, bakit natin lilitisin pa sa ibang bansa? Isa lang pala. Yung Ampatuan nga, nalitis dito, nabigyan ng katarungan eh. Tapos, ang sasabihin pa ni Quezon Escudero ngayon, wala kasi nagsampa na reklamo dito kaya hindi po yan ng jurisdiction. Okay lang na isurrender ang dating presidente ng Pilipinas, okay lang yan na isurrender sa mga entity na walang jurisdiction laban sa atin. Okay. Alam niyo po, yan po katwiran ni Kaufman. No? Dalawa po. Una, yung jurisdiction. Inuulit-ulit po yan ng matitinong tao. Walang jurisdiction ng ICC dito. Pati po si Ferdinand Marcos Jr. nagsasabi na walang jurisdiction. Hindi ko lang alam kung nauunawaan niya. Pati si Claire de la Fuentes Castro. Claire Castro, si Auntie Claire. Nagsasabi na walang jurisdiction. Dati si Boying Rimulya, sinasabi niya walang jurisdiction. Ngayon,
Walang jurisdiction sa bansa, pero sa tao meron daw. Talaga? Wala daw sa bansa. Hindi daw, wala diyang jurisdiction sa bansa, pero sa tao meron daw. Uh, ano yung may gumagawa ba ng krimen yung bansa? Talagang palulusutan lang eh. Tignan nyo po yung tapat. Pero hindi nila matanggal. Yung pong ating Solicitor General, walang jurisdiction. Kaya ayaw niya ipagtanggol yung mga yan. At least tapat pa yung tao na yun. Walang jurisdiction. Tapos. Simple lang naman kasi kung walang jurisdiction, dito lilitisin si Rodrigo. Kaya kayo problemado ngayon. Kaya bagsak ang eto po tignan ninyo ang rating ni BBM lagapak na lagapak. Pero pasok pa rin mga tauhan niya, yung mga senatoriables. Yan po ang mga hindi kayang ipaliwanag ng logic, no? Pag illogical po, malamang dinuduga ninyo yung mga paliwanag sa tao. Hindi naman kami bobo eh. Galit ang mga tao kaya bagsak ang popularidad. Trust rating ni BBM ang baba-baba na, tsaka samantalang si BP Sara taas. Pero pagdating sa rating ng mga senatoriables, halos lahat kayo pasok, dalawa lang sa amin. Tapos si Willie Revillamin na harap-harapan sinabi na wala akong gagawing batas, pasok. Formula po yan. Para walang umaangal. Kinakailangan mayroong palalabasin na sa opposition, yung dalawa, si Bato at si Bongo, at meron po sa independent, tapos lahat na sa kanila na. Talaga? Utot nyo. Straightan po. Kung number one na si Bongo, kalokohan po yun, iboboto mo si Bongo, tapos lahat ng Senate, ang katambal mo, Bongo, Bato, tapos lahat na, BBM candidate, katarantaduhan po yan. Masyado pong polarized ngayon. Masyado pong polarized ngayon ng mga tao. Is either maka-Marcos ka lang o maka-Duterte. Yun lang po ang labanan ngayon. Ano ka, Duterte, Marcos? Duterte. 80% ng mga Pilipino sa Pilipinas, Duterte. Tapos pagdating sa botohan sa inyong mga survey, kaya yan lahat kayo, lahat ng mga survey company, masisira kayo ngayon lahat. Dahil imposible yung mga pinapakain nyo sa mga tao. Reka Vlog, thank you very much sa 5 SAR True Christ. Yan. Maraming salamat sa 5 Saudi. Hindi, kinukondisyon nila. Hindi nyo po makukondisyon. No? Hindi nyo po makukondisyon yung utak ng mga makaduterte. Lalo naman yung mga OFW. Ang tansya ko po sa OFW, 98% ng OFW maka-Duterte. 2% lang maka-Marcos. Alam nyo kung bakit? Hindi po sila apektado ng ayuda. Ayuda lang naman talaga ang programa ninyo. Sino nang bibisto na wala kayong programa? Si Auntie Claire. Tatanungin si Auntie Claire. Ano po masasabi ninyo sa mga nagrarally ng mga jeepney driver? Pag-aaralan po natin. Pag-aaralan natin yung win-win solution. Pag-aaralan, 3 taon nang nag-aaral, 3 taon na nagrarally yung mga jeepney drivers, hanggang ngayon ang sagot, pag-aaralan pa rin. Kita nyo? Ano po masasabi nyo? Binabarat po yung magsasaka. Kaya po tayo may NFA
para sila po bibili ng mga mas mahal po bibili ng NFA yung mga magsaka. Eh yung matitipid po nila sa benta sa NFA, pang-arkila pa nila ng sasakyan. Tignan nyo yung sagutan ha. Magaling yung nagtatanong ng mga reporter kasi po, yung mga bumibili na barat, naroon na sa sakahan. Inaani pa lang, binibili na ng mga traders. Pag sa NFA pa po, sabi nung nagtatanong, pag sa NFA pa po, aarkila pala sila ng sasakyan, mas mapapamahal pa. Ano sagot ni Auntie Claire? Kaya nga po, bibili na ng mga truck. 3 taon na, bibili pa lang ng mga truck. Pucha, kaya pala mataas pa rin ang presyo Tingnan nyo, wala talagang proyekto. May nagtanong, ano po yung ating mga programa na may kinalaman po sa infrastructure? Nilulutas na natin ngayon ang mga suliranin sa right of way. 3 taon na right of way pa rin. Makmampu pa. Lulutasin pa lang, right of way pa lang. Ibig sabihin, hindi pa nasisimula. Nasa na po yung sa Supreme Court, ano problema sa Supreme Court? Bakit nyo transfer yung pera ng PhilHealth? Kasi po, papagawa ng tulay. May inutang nyo na yung tulay na yan. Inutang na sa Korea yung tulay, Gimaras, Panay, inutang na sa Korea, pinondohan pa galing sa PhilHealth, tapos wala pa nasisimulan. Ang galing talaga. Kumusta na po yung pabahay? Ang dami sinabi. Tak. Sabi po, 1 million a year. May 1 million na po ba buhat na nagsimula? Wala pa. Pag natapos yan, 280,000. Pag natapos, ibig sabihin, ongoing. Ongoing yun hanggang 2035. 280. Nasa na po yung 1 million ay, kasi yan, inamin po ng Pangulo na yan ay isang pangarap na. Mahirap to pa rin. Pucha, lahat na lang pala, mahirap to pa rin. 20 pesos na bigas. Hindi na talaga matutupad. 1 million na pabahay. Wala na rin po yan dahil hanggang 3,000 years. 280 lang. Dahil kay Auntie Claire, nalilinaw sa atin kasi walang nagsasalita ng ganyan. Tayo lang nagsasabi, bet walang proyekto. Bet walang proyekto. Hindi po natin alam na totoong walang proyekto. Ngayon po natin natutuklasan na talagang walang proyekto. Sino po umaamin? Si Auntie Claire. Tanungin mo ng proyekto, sabihin niya hindi pa tapos. Pinag-aaralan pa lang. Ano yung mga sineselebrate dati ng mga hukay? Hukay nga Pero, ito po ang bago. Di ba? Sinabi natin yan. Walang proyekto, wala lahat. Pinakamalaking utang ngayon na naman. Ito po, umabot na naman tayo yung utang po natin. Naku, napakalaki na po ng utang natin. Badong, hindi mo na tinuloy yung good news. Pasensya. Pasensya na kayo, nanggigigil tayo. Ngayong araw lang po na to. Lumabas to. Ito na po ang pinakamalaking utang ng Pilipinas. Yan. Umabot po ng 16.63 trillion. Palaki ng palaki utang. Wala tayong nakikitang mga proyekto. Yan ang tatak Marcos. Bagsak. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.